Maki Zenin, ipinakita na ang kakayahan ng kanyang katana. Yuta Okotsu, napuruhan ng malala sa pag-ataking tumama sa kanya. At Ryomin Sukuna, ilalabas na ang tunay niyang kapangyarihan. Yan ang mga pangyayaring makikita nyo ngayon sa chapter 252 ng Jujutsu Kaisen. Maaksyon ang kabanatang ito sapagkat nagsimula na ang laban ng babaeng walang cursed energy sa katawan at ng isang halimaw na maraming itinatagong kapangyarihan. Nagumpisa ang kabanata sa isang flashback kung saan makikita natin sila Atsuyoka Sakabe at Takuma Ino sa labas ng Domin Expansion ni Yuta Okotsu. Pinuri ni Kusakabe ang pagbago ni Yuta ng lokasyon ng Domin Expansion at ang pagdala nito sa isang lugar kung saan pwede nilang mapalibutan si Sukuna. Ang pagpili ng isang sorcerer kung saan mapupunta ang kanyang Domin Expansion sa oras na binuksan niya ito ay hindi na bago sa istorya, sapagkat ganito rin ang ginawa noon ni Kinji Hakari sa laban niya kay Hajime Kashimo. Kaya ng mga sorcerers na ilagay ang kanilang Domin Expansion sa lugar na gusto nila. Kaya din nilang piliin ang mga taong pwede nilang isama sa loob. At kaya ng isang sorcerer na baguhin ang lawak ng Domin Expansion, depende sa kanyang kagustuhan. Sinabi ni Ino na mas maganda kung mas maraming tao ang nasa loob ng Domin Expansion ni Yuta para mas malakas ang pwersa nila sa pagkalaban kay Sukuna. Sinabi niya rin ang kanilang unang plano na papasukin si Chosa sa loob. Pero hindi ito sinang-ayunan ni Kusakabe sapagkat kapag ginawa nila ito, baka matunugan ni Sukuna ang kanilang sorpresang pag-atake. Base sa kanilang sitwasyon at usapan, masasabi natin na ang flashback na ito ay nangyari ilang minuto bago mabasag ang Domin Expansion ni Yuta. Habang nag-uusap ang dalawa, dumating si Maki Zenin. Inihahanda niya ang kanyang sarili sa pagpasok sa laban. Iminungkahi ni Ino na sumali din si Kusakabe sa pag-atake kay Sukuna. Pero nagpanggap na walang narinig ang sorcerer at pinalakas na lamang nito ang loob ni Maki. Ang kahinaan ng loob at pagiging duwag ay tumatak na sa karakter ni Kusakabe. Pero sa mga pagkakataon na wala na siyang pagpipilian kundi maging matapang o kapag alam niyang siya na lamang ang pwedeng asahan, hindi na siya nagdadalawang isip na ibuwis ang kanyang buhay. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ng mga sorcerers, biglang nabasag ang Domin Expansion ni Yuta. Ang pangyayaring ito ay kanila nang inaasahan sapagkat sinabi noon ni Yuta na magbibigay siya ng hudyat kung kailan pwede nang umatake si Maki. Naintindihan agad ni Kusakabe na ang pagkawasak ng Domin Expansion ng binatang sorcerer ang hinihintay nilang hudyat kaya agad na umatake si Maki. Sa madaling salita, malaki ang posibilidad na nawasak ang Domin Expansion ni Yuta hindi lamang dahil sa napuruhan siya ng World Cutting Slash ni Sukuna. Bagkos, pinalano talaga niyang basagin ng kanyang Domin Expansion upang senyasan sila Maki. Bumalik ang kabanata sa kasulukuyan kung saan makikita natin si Yuta na natamaan ng pag-atake ng King of Courses. Animoy nawalan ito ng malay kaya agad na sumaklolo si Rika para saluhin ang katawan ni Yuta. Nagulat si Kusakabe sa nakita habang si Wiwi naman ay agad na dumating sa lugar gamit ng kakayahan niyang mag-teleport para kuhain agad ang mga sugatan niyang kasama. Hindi natin masasabi kung gaano katindi ang pinsalang tinamo ng katawan ng binatang sorcerer. Hindi malinaw kung naputol ang katawan ni Yuta o kung napakalalim ba ng paghiwang sinalo ng kanyang katawan. Pero isa ang sigurado, ito ang katotohanang nasa bingit ng kamatayan si Yuta. Pruweba dito ang pagkatanggal ng kanyang malay, ang labis na pag-iyak ni Rika at ang pagkuha ni Wiwi agad sa kanya habang si Yuji ay naiwan sa laban. Hawak pa rin ni Maki ang split soul katana na nakatarak sa dibdib ni Sukuna. Sinubukan ng babaeng iangat ng mabilis ang espada para hatiin ang katawan ng King of Courses mula dibdib hanggang balikat. Subalit, nagawa ng King of Courses na mailayo ang kanyang katawan at maiwasang mapinsala pa ng matindi. Matapos niyang makita si Maki, napagtanto ni Sukuna na ang pagkabasag ng Domin Expansion ay isang pangyayaring kasama sa plano ni Yuta. Makikita natin sa pahinang ito ang putol na kaliwang braso ni Sukuna, ang nahati sa gitna niyang kanang kamay, ang duguan niyang tiyan matapos mahatak ang kanyang dila sa pangalawa niyang bibig, ang naguusok niyang katawan dulot ng pinsala ng Jacob's Ladder, at ang mukha niyang natanggalan ng ngiti dahil sa sorpresang pag-atake ni Maki. Gumamit si Sukuna ng reverse cursed energy para paghilumin ang kanyang mga pinsala, lalong-lalo na ang sugat na nagmula sa espadang isinaksak sa kanyang dibdib. Nawasak ang puso ni Sukuna dahil sa pag-ataking ito kaya una niya itong nilulunasan. Subalit, laking pagtataka ng King of Courses dahil hindi niya mapaghilom ang kanyang puso. Ipinaliwanag ng kabanata na ang split soul katana ay may kakayahang hiwain ang mismong kaluluwa ng mga kalaban ni Maki. At ang mga pinsalang meron ng isang kaluluwa ay hindi kayang basta-basta paghilumin. Ang testamentong ito ay pinapatunayan ng idol transfiguration ni Mahito o ang kakayahang baguhin ang mismong hugis ng kaluluwa ng isang tao. Kaya,
hindi sila kayang pagalingin ng reverse course technique ni Shoko. Maliban dito, nahihirapan din si Sukuna na gamitin ang buong kakayahan ng kanyang reverse course energy dahil sa mga pinsalang tinamo niya sa laban nila ni Gojo. Kaya, nasa alanganin muling sitwasyon ng King of Courses. Lumipat ang pahina ng kabanata sa eksena kung saan makikita natin si Yuji na nanatiling nakatayo sa kabila ng world cutting slash ni Sukuna. Buo pa rin ang katawan ng binata at mukhang hindi siya nagtamo ng matinding pinsala sa malakas na pag-atake ng katunggali. Agad tumakbo si Yuji habang sinasabi ang mga salitang, "Hindi pa tapos, Fushiguro." Sa kasamaang palad, sa kanyang pagtakbo, bigla siyang nakaramdam ng matinding panghihina at bumagsak siya sa lupa. Bumulwak ang dugo ni Yuji sa kanyang bibig at hindi niya maintindihan ang nangyayari. Malaki ang tsansa na kahit nagawa ni Yuji na pagalingin ng kanyang sarili mula sa mga nauna niyang pinsala, bigo naman siyang paghilumin ng mga sugat na nasa loob ng kanyang katawan. Maaaring napinsala na rin ang mga lamang loob ng binata, nagresulta para sumuka siya ng dugo. Kung ating iisa-isahin, ang tiyan ni Yuji ay nagawa kaninang mabutas ni Sukuna. Nakatanggap rin ng binata ng hindi mabilang na cleave at sinalo rin ng sorcerer ang world cutting slash ng King of Courses. Pero nakakabilib na hindi siya namatay sa mga pag-ataking ito kahit pa isang buwan pa lamang natututo si Yuji ng paggamit ng reverse cursed energy. Naisip ni Yuji na maaaring hindi niya pa maayos na napapagaling ang kanyang mga sugat. Umupo siya saglit at mistulang nahihirapang paghilumin ng kanyang mga pinsala. Nakakaiyak makita si Yuji sa sitwasyong ito sapagkat sa lahat ng mga lumalaban kay Sukuna, siya ang pinakamatagal sa battlefield. Siya din ang nakakuha ng mga pinakamatitinding pinsala. Sa katunayan, gustong-gusto na siya tapusin ni Sukuna pero hindi lamang magtagumpay ang King of Courses dahil sa matinding kagustuhan ni Yuji na lumaban para kay Megumi. Sa gitna ng paghihirap, may isang kamay na humawak sa likuran ni Yuji. Ito ang kanyang kuya na si Choso. Pinayuhan nito ang bunsong kapatid na dahan-dahanin ng paggamit ng reverse cursed energy. Inutusan rin ni Choso si Yuji na damdaming maigi ang dugo at padaluyin ito sa kasulok-sulukan ng kanyang katawan. Ang paghawak ni Choso sa likod ni Yuji ay kapareho ng paghawak ng alaala ng kanyang mga kapatid ng diet paintings sa likod ni Choso noong nakikipaglaban ito kay Kenjaku. Ito ang pangyayaring nagpatindi sa pagnanais ni Choso na manalo kaya nagawa niyang mas mapalakas ang kanyang mga blood manipulation techniques kontra kay Kenjaku. Sa madaling salita, ang paghawak ni Choso sa likod ng kanyang kapatid ay maaaring hindi lamang magpapabugso sa kagustuhang manalo ng ating bida. Bagkos, isa rin itong malaking tulong na magpapalakas sa blood manipulation ni Yuji, ang curse technique na sinasabi ko sa inyong meron din ng binatang sorcerer. Bumalik muli ang kabanata sa pagtutuos ni Sukuna at Maki. Tumakbo ang King of Courses kaya hinabol siya ng babaeng sorcerer. Nagpakawala si Sukuna ng cleave patungo sa kalabang nasa ere. Pero walang hirap itong naiwasan ni Maki. Ang kakayahan ni Maki na umiwas sa mga pag-atake kahit nasa ere ay naipakita na niya noong magkalaban sila na Naoya Zenin. Nagawa ito ng sorcerer kahit kumikilos ang katunggaling core spirit gamit ang supersonic speed. Kaya, hindi nakakapagtaka na madali lamang para kay Maki ang pag-iwas sa mga pag-atake ni Sukuna. Nakalapag ng maayos si Maki sa harapan ng King of Courses at naiwas-iwas niya agad ang split soul katana sa katunggali. Tumalon si Sukuna para umiwas, kaya imbes na paghiwa, pinalitan ni Maki ang kanyang pag-atake at binalak na saksakin ang kalaban. Nawalan ng pagkakataon si Sukuna na umilag, kaya hinawakan na lamang niya ang split soul katana para hindi ito tumama sa kanyang katawan. Subalit, talagang mabilis si Maki sapagkat binuhat niya ang split soul katana kasama ni Sukuna. Ibinalibag sa sahig at inihagis ang King of Courses sa pader. Ang lakas na ito ni Maki ay naipakita na niya kay Sukuna noong unang beses silang nagharap, kaya may ideya na ang King of Courses sa kayang gawin ng babaeng sorcerer. Napigilan ni Sukuna ang paghampas niya sa pader. Pagkatapos ay gumamit siya ng madaming cleave upang wasakin ang pader sa kanyang likuran. Sunod nito ay iwinasiwas niya ang mga nawasak na bato patungo kay Maki. Naiwasan ito ng babae, subalit ginamit ni Sukuna ang pagkakataon upang mabigkas ang chant ng world cutting slash at bitawan ito patungo kay Maki. Ang pagpapakawala ni Sukuna ng pinakamalakas niyang paghiwa kahit kakaumpisa pa lamang ng laban nila ni Maki ay nagpapatunay na tinitingnan niya ang babaeng sorcerer bilang isang malaking banta. Gusto niya agad tapusin ito katulad ni Higuruma at Kashimo dahil alam niyang may kakayahan sila na tapusin siya kapag nagkamali siya. Dulot ng dami ng bato sa kapaligiran, mahihirapan ng kahit na sino makita ang mga paparating na pag-atake. Subalit, ibahin natin si Maki sapagkat naramdaman niya agad ang world cutting slash at nagawa niyang makaiwas.
Kung ating matatandaan, sinabi ni Maki noon sa chapter 197 na ipinapaalam sa kanya ng kapaligiran ng kinikilos ng kanyang mga kalaban at mayroong mga bagay na siya lamang ang nakakakita. Ang kakayahang ito ay nagsimula noong namatay ang kanyang kakambal na si Mai, pangyayaring nagpatindi lalo sa heavenly restrictions ni Maki at nagpalakas sa kanyang mga kakayahan. Hinangaan ni Sukuna ang pag-iwas na ginawa ni Maki at sinabi niya sa kanyang isipan na nakikita ng babae ang kanyang mga pag-atake higit sa iba niya pang mga nakalaban. Dinagdag din ni Sukuna na ang pagkalaban niya kay Maki ay halos katulad ng pagkalaban niya noon kay Mahuraga. Ang paghalintulad ni Sukuna kay Maki sa pinakamalakas na Shikigami na maaaring mapalabas ng 10 Shadows Technique ay pruweba ng lakas ng babaeng sorcerer. Maaaring naalala ni Sukuna na katulad ni Mahuraga, si Maki ay kaya ding matapatan ng kanyang mga cutting techniques. May lakas na makipagsabayan sa kanyang mga suntok at mayroong bilis na kayang humabol sa kanyang pagkilos. Nagtitigan si Sukuna at Maki. Sinabi ng kabanata na hindi pa rin napapagaling ng King of Forces ang kanyang puso. Dahil dito, pinapatibok na lamang ni Sukuna ang kanyang puso at pinapanatili ang pagdaloy ng dugo sa kanyang katawan sa pamamagitan ng cursed energy. Maaaring ang pamamaraan na ito ang ginawa ni Sukuna sa episode 5 kaya nanatili siyang buhay kahit tinanggal na niya ang puso ni Yuji sa kanyang katawan. Tinawanan ni Maki ang purasahang pagpapatibok ni Sukuna sa kanyang puso at tinanong ng babae kung patuloy pa rin bang gagawin ito ng King of Forces habang sila naglalaban. Sumagot si Sukuna ng nakangiti at sinabi niya na sa ngayon ay hindi pa rin siya nakakaramdam ng kahit na anong problema. Maliban kay Kashimo, si Maki na lamang ulit ang nakipagngitian kay Sukuna at nagawa pang tawanan ng pagkawasak ng puso ng King of Forces. Isa siyang babaeng natutuwa pa kapag nakikitang nasasaktan ng lalaking may interes sa kanya. Charot. Lumipat ang eksena sa dalawang magiging magsyota na dahil sa tagal ng kanilang laban. Ito ay sila Oraume at Kinji Hakari. Sinabi ni Hakari na inakala niyang mahihirapan sila noong inilabas ni Sukuna ang tunay niyang anyo. Subalit nagkamali siya dahil kaya pala ng kanilang grupo na bugbugin ng King of Forces, lalo na ngayong nararamdaman niyang unti-unti nang nauubos ang cursed energy ni Sukuna. Tinuro ni Hakari sa Oraume at pinagmalaki niya dito na mananalo ang kanilang grupo sa laban. Si Kinji ang isa sa mga sorcerer na may kabastusan kung manalita, kaya hindi na nakakagulat kung sobrang talas din ng kanyang dila. Ang pagkapanalo nila sa labang ito ay posible talagang mangyari. Pero, dapat nating tandaan na sinabi din ng pinakamalakas na sorcerer sa modernong panahon na si Satoru Gojo na mananalo siya sa laban kontra kay Sukuna. Ito rin ang ating inakala. Subalit sa huli, natalo siya at napaslang pa rin ng King of Forces. Tinawanan ni Oraume ang kalabang sorcerer. Sinabi ng alagad ni Sukuna na talagang bobo si Hakari katulad ng curse technique nito. Ipinaliwanag ni Oraume na base sa bugso ng cursed energy ni Sukuna, mukhang wala itong interes sa mga kinakalaban niya ngayon. Gusto kong kontrahin ang pahayag na ito ni Oraume sa pagkasabi na hindi niya alam na ang kanyang pinakamamahal na amo ay bugbog sarado na sa mga pagkakataong ito. Pero, mas papaniwalaan ko ang kanyang paliwanag na wala lamang interes sa Sukuna kanila Yuji, Yuta, Rika at Maki kaya nagbago ang pinapakitang lakas nito. Mas pinaniniwalaan ko si Oraume sapagkat higit kanino man, si Oraume ang mas nakakaalam at nakakakilala sa King of Forces. Tiningnan ng alagad ni Sukuna si Hakari ng pailalim at sinabi nitong dapat mahiya ang mga kalaban nilang sorcerers sapagkat hindi man lamang nila matapatan ng mga pinsalang tinamo ni Sukuna sa pakikipaglaban nito kay Gojo. Dinugtong pa ni Oraume na kahit isama pa nila ang duelo ng King of Forces kay Gojo, sigurado siyang hindi pa ibinubuhos ni Sukuna ang kabuuan ng kanyang lakas. Sa huling parte ng kabanata, ipinasilip sa atin ang anino ng King of Forces. Nasisilayan natin ang nagliliwanag nitong mga mata. Mababakas ang malahalimong na hugis nitong katawan at makikita ang nakakatakot na curse energy nakapalibot kay Sukuna. Ang pagkahati ng katawan ni Satoru Gojo, ang pagkamatay ni Hajime Kashimo, ang pagkasakripisyo ni Hiromi Higuruma, at ang pagbabuwis ng buhay ni Yuta Okkotsu ay hindi pa pala naging sapat upang mapalabas ang tunay na lakas ni Sukuna. Ano pa nga bang plano ng ating mga bida? Sino pa nga ba ang pwedeng makatulong sa kanila? At paano pa nga ba nila tatalunin ng tuluyan si Sukuna? Ang kasagutan sa mga tanong na ito ay mahirap lang sabihin, lalo na ngayong alam na nating hindi pa dumadating sa hangganan ng kanyang lakas ang King of Forces.